beloved Boss Mike Severa. Tuhan sa 6.4 billion. Bakit nga ba walang nakasuhan sa 6.4 billion? Ano mga kababayan? Kasi ganito yan. Opo, eto yan eh. Oh, eto yung investigasyon. Pasok. Sino po ang importer ng 6.4 billion na droga? Baka naman alam nyo. Oo, kasi si Paeldon mukhang walang alam. O mukhang nagmamaang-maangan. Ganun lang naman yung mga kababayan eh, no? Diba, Kicks TV, pakibati yung ating mga bisita, ha? Oh. Ha? Bakit nga ba? Walang napanagot, walang nahuli. Wala bang alam si Paeldon? Eh siya yung Bureau of, Custom Commissioner nung panahon na yon. Ano po, Catherine Galpo? Sino po ang importer nito? I would like to be given time to check on who's the specific importer of the Shabu Ma'am. Pero mo, check pa niya, matagal. Naku, Diyos ko talaga naman si Paeldon, no? Alam mo na dapat yan, ikaw yung dating commissioner, sikat na issue yan nun. Ayaw maglabas ng pangalan si Faeldon kung sino ang importer ng 6.4 billion pesos shabu shipment. Bakit? Bakit? Bakit ayaw maglabas ng pangalan? Pwede namang ituro na lang. Baka gusto nyo ituro si Aichang. Kung wala kayong maturo, si Aichang na lang. O kaya si Munting Tinig, si Robbie Ong, si Rose Maricagawa. Para naman kahit papano may masabi, ano. Mga kababayan, wala silang maituro. Would you agree with me if I would say that as head of the POC, nalusutan ka ng 6.4 billion na shabu, nakapasok sa bansa, that is equivalent to 604 kilos. Diba? The first question that will pop up in your mind, sino ang nagpasok nito? Oo nga. Because Paano nga? Sino nga? Tatawa-tawa lang to. Siguro alam niya naman talaga eh. Kaya lang mga kababayan, mukhang tikom lang, oo, ang bibig. Ayaw niyang ituro talaga, no, mga kababayan. Yung kanyang mga amo. Malamang mga kababayan, may amo yan o kaya malamang din, ano? Oh, baka itong si Paeldon sangkot din dito. you are answerable during that time, at least being the head of the Bureau of Customs. Dahil alam niyang sina Bongo at Paulo Duterte ang utak ng smuggling na ito. Nako! Si Pulong daw at saka si Bongo. Ha, Omey? Ano? Taga Davao? Nako, oo nga, ano, mga kababayan. O, ito na. Iniugnay sa smuggling ng isang nagpakilalang taga-volunteers against crime and corruption ang anak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si Paulo. Imbes na imbestigahan ang tunay na pasimuno, itinatago pa ang tao sa likod ng lahat ng to. Malinaw na takot magsalita. Hindi ko na po matandaan, ma'am, kung sino po yung importer niyan. Kita nyo, mga kababayan, imbis na isiwalat, imbis na sabihin, at imbis na magsabi ng totoo, mga kababayan. Nako! Nandito na si Mark Ramos. Nag-like ka na ba? Kasi hindi pa nadadagdagan. Hindi pa nadadagdagan ito nagla-like. Kaya alam kong hindi ka pa nagla-like. Malamang kasama ka sa nagre-report ng live. Bakit? Eto na. Ng lahat ng to, malinaw na takot magsalita. Hindi ko na po matandaan, ma'am, kung sino po yung importer niyan. Mga Duterte, ang tunay na drug lords, walang duda. Nako, Diyos ko, mga Duterte and drug lords daw, walang duda. Kayo ba mga kababayan naniniwala? Sa mga naniniwala dyan na ang may pakana at drug lords talaga ay ang mga Duterte, paki-press 1. Ha? Paki-press 1! Eto na mga kababayan, may kadugtong pa yan. Ito. Tuhan sa 6. Ayan ang tanong mga kababayan. Bakit nga ba walang nakasuhan? Bakit nga ba walang nakasuhan sa 6.4 billion drug shipment sa Davao noong 2017? Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga drogang ito? Nako. Ang mga tunay na nag-angkat o nag-import nito? Nako. Kasi sila rin ang nasa likod.
Ayon sa whistleblower, sina Bongo at Pulong Duterte umano ang utak ng lahat ng to. Kita nyo? Ayon sa whistleblower, si Pulong, at mga Duterte, ang utak nito, mga kababayan, kasi ganito lang yan. Nung panahon ni Digong, kasama yan sa kanyang kampanyahan. Nung panahon ni Digong, mga kababayan, isa yan sa pinagmamalaki niya na susugpuin niya. Di po ba? Baka naman inyong nakalimutan. Thank you naman kay Marites. Sa mga bagong dating, na taga Pangasinan. Diba? Mga kababayan, kasama yan sa kanyang pinangako. Kasama yan sa nagustuhan ng milyong-milyong mga Pilipinong bumoto kay Digunyo. Pero mga kababayan, tanong ko, ano nangyari dito? Bakit tila ba, mga kababayan, hindi nagkaroon ng mga nanagot dito? Bagkos, mga kababayan, ang nadiin ay yung si Taguba na negosyante, na broker, mga kababayan. Ano namang kinalaman ng broker? Diba? Anong kinalaman? Ang kasalanan nun, mga kababayan, hindi niya tinignan, hindi niya chinek kung ano yung mga laman ng pinapadala sa kanya. Mga kababayan? Yung bang magpapadala ka, parang carrier, ganun. Oo. Courier. Oo. Mga kababayan. Papadala nyo, parang lalamove. Padinadala nyo yung epektos sa lalamove. Yung rider, mga kababayan, parang si Taguba, yung rider. Anong kinalaman ng rider doon? Kailangan ba halongkatin, buksan? Paano naman bubuksan yung Boss Mike? Naka-magnetic lifter yon. Bibiyakin niya yun? Di kinasuhan siya nung nagpadala nun. Ganun po yun. So nagigets nyo na, mga kababayan. So yun yung partisipasyon nung nakulong. Dahil wala nga silang maituro, dahil nga di umano'y mga sangkot dito ay ang pamilyang Duterte, ang mismong anak nung dating Pangulo nyo, ang nasasangkot. Mga kababayan, gumawa na lang sila ng Paul Guy. Masabi lang na may managot. Ganon po. Di po ba? So ngayon, may mga whistleblower nagsasalita. Sino ba talaga ang nagpadala? Sino nag-import? Ang tinuturo, ang pamilya ng dati niyong presidente. Walang iba kung hindi pamilyang Duterte. Anak ng tipaklong. Kaya ba, mga kababayan, ang pamilyang ito ay hindi na natigil sa kakasira, sa kaka-produce ng kung ano-anong mga fake news nila para siraan si Pangulo. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin? Hindi natigil. Pero sa dami ng nilabas nila na propaganda at paninira kay Pangulo, nananatili na mahal pa rin ng mga kababayan natin, si Pangulong Bongbong. At yan ang ating patutunayan mamaya. Diba, Miss Audrey Di Basco, Delia Rosario, pakibati sila, Radis Carlinga, para hindi magtatampo si LB tsaka si Gina Inglit. Mamaya, patutunayan natin. Pasyo! Si Mans, si Michael Yang. Habang kawawa ang maliliit na tao na nakukulong, ang mga big boss ng smuggling lusot. Inabsuelto ng opisyal si Presidential Son Paulo Duterte sa drug smuggling. Siyempre, i-absueltuhin yan. Paano hindi i-absueltuhin yan? Anak ng presidente yan. Alam nyo, si Digong sabi niya, kung may mapatunayan kayo na anak ko na gumagamit ng droga, Digong, hindi gumagamit ng droga lang. Nagbebenta pa. Pero may ginawa ka ba? Di ba inabsuelto nyo si Pulong? Nasaan na si Pulong? Di ba tahimik yon? Kaya tahimik yon para hindi mausisa, mabusisi yung ginawa niyang katarantaduhan noon. Parang si Digong, mga kababayan, parang si Digong lang. Matapos magpahayag ng kasinungalingan at pinaniwalaan ng mga mangmang, ayun mga kababayan, bigla na lang nagtago at nanahimik. Oo,
Saan kaya naroroon? Baka naman nandoon na rin. Saan? Sa pinagtaguan ni Kibuloy noon. Tuloy. Drug smuggling. Hi Davao. Drug-free daw pero front lang pala para itago ang kasamaan nila. Sasamahan ko po siya kahit saan. Nampating talaga si Bongo. Layo na ng itsura, no? Panoorin nyo. Pasok. Bakit nga ba walang nakasuhan sa 6.4 billion drug shipment sa Davao noong 2017? Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga drogang ito? Ang mga tunay na nag-angkat o nag-import nito. Kasi sila rin ang nasa likod. Ayon sa whistleblower, sina Bongo at Pulong Duterte umano ang utak ng lahat ng to. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, Habang kawawa ang maliliit na tao na nakukulong, ang mga big boss ng smuggling lusot. Inabsuelto ng opisyal si Presidential Son Paulo Duterte sa drug smuggling. Hi Davao. Drug-free daw pero front lang pala para itago ang kasamaan nila. Sasamahan ko po siya kahit saan. Ngayon mukhang ayos na yung ngipin ni Bongo, no? Ngayon mga kababayan, eto yan. Kaya hirap na hirap at walang humpay yung pag-fabricate ng kung ano-anong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon mga kababayan, mahal na mahal nila. Opo, mahal na mahal ng tao. Higit higit na mamamayang Pilipino ang nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Our beloved Boss Mike Cervera